Isang tao ang nagsusulat ng kanyang saloobin tungkol sa kalagayan ng kanyang bansa. Hindi na niya matiis ang maling pamamalakad ng pamahalaan sa ilalim ng isang diktador. Nakakaramdam siya ng matinding pagkamuhi dahil sa mga opisyal na sumusuporta sa marahas na krimen ng mga Nazi. Ang pagpatay sa mga inosenteng sibilyan, ang pagpapahirap at pagpapagutom sa mga bilanggo, at ang malawakang pagpaslang sa mga Hudyo. Sa kanyang puso, malinaw sa kanya na bilang opisyal, hindi lamang tungkulin niya ang iligtas ang kanyang bayan, kundi ang iligtas ang buhay ng mga tao. Isa lang ang nakikita niyang solusyon: patayin ang kinatatakutang diktador ng Germany. Kinaumagahan, sa Tunisia, North Africa, habang kausap niya ang isang general tungkol sa plano nila sa digmaan, biglang sumugod ang kalaban at binomba ang kanilang hukbo. Nawalan siya ng malay dahil sa pagsabog. Nang magkamalay siya, halos wala na siyang lakas, ngunit pinilit pa rin niyang makatakas mula sa lugar. Habang pinapaandar niya ang kanyang sasakyan, isang eroplano ng kalaban ang mabilis na sumugod papalapit sa kanya. Sa isang iglap ay sumabog ang kanyang sasakyan. Ito na ba ang kanyang katapusan? Balikan natin ang kwento ng historical thriller movie na Valkyrie. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. March 13, 1943, sa gitna ng World War II. Smolensk, Russia. Isang tahimik na paliparan, naghihintay ang mga opisyal ng Nazi sa pagdating ng kanilang pinuno para sa isang mahalagang pagpupulong. Kabilang sa kanila si Major General Henning von Tresckow. Nakakakaba ang katahimikan. Maya-maya pa ay dumating na ang kanilang hinihintay. Bumaba mula sa eroplano ang kinatatakutang diktador ng Germany na si Adolf Hitler, napapalibutan ng mga gwardiya mula sa SS or State Security. Matapos ang maikling pulong, naghanda na agad umalis si Hitler kasama ang kanyang grupo. Samantala, sa kabilang panig, mabilis na inihanda ni Major Tresckow ang kanyang regalo, isang mamahaling alak na may nakatagong bomba. Habang pasakay na ang grupo sa eroplano, ibinigay agad ni Tresckow ang regalo kay Colonel Heinz Brandt. "Pwede bang pakiabot ito kay Colonel Steve?" tanong ni Tresckow. Tinanggap ni Brandt ang pakete at pabirong sinabi, "Cointreau, sana hindi ako mauhaw sa biyahe." Tahimik lamang si Tresckow, ngunit sa kanyang puso ay umaasa siyang hindi na makakabalik si Hitler. 3 oras na ang lumipas. Sa isang maliit na silid, si Tresckow at ang kanyang kasamahan ay nakaupo, naninigarilyo, nakatitig sa telepono. Naghihintay. Tumunog ang telepono. Mabilis itong sinagot ni Tresckow. Nang hindi kumikibo, tumango siya at marahang binaba ang telepono. Nakalanding siya. Tahimik ang silid. Mas mabigat pa sa kamatayan ang katahimikan na iyon. Nabigo ang kanilang plano. Sa di malamang dahilan ay hindi sumabog ang bomba. Agad gumawa ng paraan si Tresckow at tinawagan si Brandt. "Colonel Brandt, si Tresckow ito. Nagkaroon ng konting problema. Mukhang napalitan ang bote na para sana kay Colonel Steve. Pwede ko bang kunin ito bukas ng umaga?" "Oo naman, walang problema," sagot ni Brandt. Kinabukasan, pumunta si Tresckow sa opisina at sinalubong siya ni General Friedrich Olbricht na kasabwat niya sa plano. Tahimik, ngunit galit na nagtanong si Olbricht kung bakit hindi sumabog ang bomba. "Hindi ko alam, maaaring fuse, temperatura, altitude, o kung anumang dahilan kung bakit hindi sumabog ang lintik na bombang iyon," sagot ni Tresckow. Kinabahan silang dalawa, ngunit kailangan nilang alamin kung nabisto na ba ang kanilang lihim. Sa kabutihang palad, ibinigay ni Brandt ang pakete nang walang kaalam-alam na bomba pala ang laman nito. Maingat na umalis si Tresckow sa opisina. "Ligtas pa tayo sa ngayon," sabi niya kay General Olbricht. "Kailangan nating baguhin ang ating plano at maghanap ng bagong tauhan." Sa isang ospital, mabilis na naglalakad si Nina von Stauffenberg. Nakita niya ang kanyang asawang nakahiga at nakabalot ng benda. Putol ang kanang kamay, nawalan ito ng 2 daliri sa kaliwa at hindi na makakita ang kaliwang mata. Hindi mailarawan ang lungkot ni Nina, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti dahil sa kabila ng lahat, buhay pa ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang araw, nagbibihis si Colonel Klaus von Stauffenberg gamit ang natira niyang 3 daliri. Nakalagay ang kanyang artificial na mata sa isang maliit na lalagyan. Dumating si General Olbricht at kinausap siya. "Kailangan ka namin sa Berlin," sabi niya. Inimbitahan ni Olbricht si Stauffenberg na tumulong sa kanilang plano. "Alam mo naman kung saan mo kami mahahanap," sabi ni Olbricht. Habang papalabas siya, makikita ang sirang simbahan na resulta ng digmaan. Dumating si Stauffenberg sa pulong, kung saan mainit ang pagtatalo ng mga opisyal at politiko. Kasama sa pulong sina General Ludwig Beck, ang dating Chief of Staff na bumitiw sa pwesto bilang protesta, at Dr. Karl Goerdeler, ang dating alkalde ng Leipzig, isang pangunahing tauhan ng oposisyon sa politika.
Ang debate ay tungkol sa kung aalisin lamang ba sa pwesto o papatayin si Hitler. Biglang sumabat si Stauffenberg sa usapan. Ano ang gagawin ninyo pagkatapos mawala si Hitler? Paano ninyo kukumbinsihin ang mga tao na sumunod sa bagong pamahalaan? Natahimik ang lahat. Mayabang na sumagot ang isang politiko, nasa amin ang respeto ng mga tao at mga sundalo. Kung ganoon pala, hindi na ninyo ako kailangan dito, sagot ni Stauffenberg. Sa isang maliit na silid, nag-uusap sina Stauffenberg at Treschow. Nalilito na ang mga politikong iyon sa pagitan ng respeto at kasikatan. Hindi porke sikat sila ay iginagalang na sila ng mga tao. Ang mga sundalo ay nanumpa ng katapatan. Isang panatang, hindi basta-basta mawawala kahit mamatay pa si Hitler. Paano ninyo haharapin ang mga loyalista niya? Sina Goebbels, Himmler at ang SS? Uubusin nila tayo, sabi ni Stauffenberg. Hindi na mahalaga iyon, sagot ni Treschow. Ang mahalaga ay ipakita natin sa mundo na hindi lahat tayo ay kagaya ni Hitler. Hindi sapat sa akin iyon. Kailangang malaki ang tsansang magtagumpay, tugon ni Stauffenberg. Sa huli, sinabi ni Treschow, tulungan mo kaming humanap ng paraan. Masayang sinalubong ni Stauffenberg ang kanyang 4 na anak. Labis ang tuwa ng kanyang asawang si Nina. Inaasam-asam niya ang bawat sandaling kapiling ang asawa. Ngunit biglang tumunog ang sirena. May paparating na bomba. Agad silang nagtago sa isang bunker. Habang nasa silungan, naisip ni Stauffenberg ang isang matapang na plano, ang Operation Valkyrie. Ang Valkyrie ay contingency plan na ginawa mismo ni Hitler. Dinesenyo ito para protektahan ang kanyang gobyerno sakaling may mangyaring masama sa kanya o sa oras ng pambansang krisis. Sa ilalim nito, ide-deploy ang lahat ng reserve army sa buong Berlin upang panatilihin ang kaayusan. Pero paano kung ang state security mismo ang maglunsad ng kudeta? Tanong ni Stauffenberg. Ano ang gagawin ng mga opisyal? Sumagot si General Olbricht, mapipilitan tayong magdeklara ng military state of emergency. Tama, at doon natin sisimulan ang Operation Valkyrie, sagot ni Treschow. Napaisip ang mga politiko. Isa itong matalinong plano. Gagamitin natin ang reserve army ni Hitler laban sa sarili niyang plano. Iisipin nila na ipinagtatanggol pa rin nila ang gobyerno ni Hitler. Dagdag pa niya. Habang tayo naman ay bumubuo ng bagong pamahalaan. Pero mangyayari lang ang lahat ng ito kung patay na si Hitler. Ganoon ba ang ibig mong sabihin? Tanong ni Goerdeler. Paano natin mapapaniwala ang mga tao na ang SS ang nag-aaklas? Kailangan nating patayin si Hitler, mariing sabi ni Stauffenberg. Tumahimik ang buong silid. Isang senyales na sang-ayon ang lahat sa grupo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanilang problema. Una, kailangan nilang baguhin ang dokumento upang alisin ang SS sa Operation Valkyrie. Pangalawa, kailangang ito'y mapirmahan mismo ni Hitler. At pangatlo, kailangan nilang kumbinsihin si General Friedrich Fromm na sumali sa kanilang plano. Si General Fromm lamang ang may kapangyarihang mag-activate ng Operation Valkyrie. Agad nilang pinuntahan si Fromm at pinangakuan siya ng mataas na posisyon kapag nagtagumpay ang plano. Ngunit nag-alinlangan ito. Mananatili ako sa gitna hanggat nabubuhay pa si Hitler, sagot niya. Kinagabihan, sinimulan nilang baguhin ang kasulatan ng Valkyrie. Maingat nilang inihanda ito para papirmahan mismo ni Hitler. Sa opisina, pumasok si General Olbricht, dala ang handbook ng Valkyrie. Ibinalita niya kay Stauffenberg na na-promote na ito bilang Chief of Staff of the Reserve Army. Sa posisyong ito, magkakaroon siya ng direktang access kay Hitler, sa kanyang mga advisors at pati sa buong schedule nito. Bago umalis, iniabot ni Olbricht ang handbook. Aprobado ko na ito. Pwede mo na itong papirmahan kay Hitler, sabi niya. June 7, 1944. Pumunta si Stauffenberg kasama ang kanyang bagong adjutant sa Berghof, ang tahanan ni Hitler. Suot ang kanyang artificial na mata, naghanda siya upang mapirmahan ni Hitler ang handbook ng Valkyrie. Lumapit si Colonel Brandt para basahin ang dokumento, ngunit mariing sinabi ng adjutant ni Stauffenberg na para lamang kay Führer ang laman nito. Mabuti na lang at agad na lumabas si General Fromm at pinigilan si Brandt. Huwag mo siyang pakialaman. Isa siyang bayani mula sa labanan sa North Africa. Pagkatapos ay agad silang pinapasok sa loob ng silid. Pagpasok nila, nakita nilang nagtatawanan ang mga malalapit na kasama ni Hitler. Mga sakim na opisyal na siyang naglalason sa isip nito. Masaya sila na parang walang kaalam-alam na natatalo na sila sa digmaan. Lumapit si Hitler kay Stauffenberg at pinuri ang katapangan nito sa Hilagang Africa. Ikinararangal kong makilala ang isang tunay na bayani. Sana'y mas marami pa akong opisyal na katulad mo, sabi ni Hitler. Sumingit si Fromm tungkol sa problema sa invasion sa Normandy. Si Colonel Stauffenberg ay inimbitahang pumunta ngayon upang magbigay ng ulat tungkol sa pagpapakilos ng mga tropa ng Reserve Army upang labanan ang pananakop sa Normandy. Pero mabilis itong pinutol ni Hitler.
Hindi na kailangan. Kontrolado na natin ang Normandy ayon kay General Goring. Nagulat si Stauffenberg dahil alam niyang hindi ito totoo, pero walang naglakas loob na sabihin kay Hitler ang tunay na sitwasyon. Nakita ni Stauffenberg ang pagkakataon para ipapirma ang dokumento. Mein Führer, kung inyong mamarapatin, ito ang bagong plano ng Valkyrie para sa inyong approval. Nagtiwala agad si Hitler at pinirmahan ang dokumento nang hindi ito masyadong sinusuri. Maaari na kayong lumabas, sabi ng advisor na si Wilhelm Keitel. Dalhan mo na rin kami ng bagong tsaa dito, utos niya kay General Fromm. Bakas sa mukha ni Fromm ang matinding galit nang lumabas siya ng silid. Hindi ko alam kung anong niluluto ninyo pero pagkatapos nitong lahat, ako mismo ang unang magpapatanggal sa pwesto ng hayop na yan, sabi ni Fromm. Sa isang mausok na silid, ipinakita ni Colonel Mertz von Quernheim ang bomba na gagamitin nila. Nagduda si Olbricht dahil masyadong maliit ang bomba. Ipinaliwanag naman ni Mertz na gawa sa semento at walang bintana ang bunker kung saan gaganapin ang pulong. Dahil dito, kapag sumabog ang bomba, magkakaroon ng matinding pressure na agad papatay sa lahat ng tao sa loob. Habang pinag-uusapan nila ang plano, sinabi ni Olbricht na dadalo rin sa pulong si Heinrich Himmler, ang kanang kamay ni Hitler sa politika. Mariing utos niya na huwag ituloy ang plano kung hindi kasama si Himmler sa pagsabog. Nabigla si Stauffenberg sa narinig. Agad niyang naisip na utos ito ni Dr. Goerdeler dahil magiging kalaban niya ito sa politika. Napuno na si Stauffenberg sa mga personal na interes ng kanyang mga kasamahan, kaya iminungkahi niyang idagdag si Mertz sa kanilang grupo, isang taong walang interes sa politika. Sa isang madilim na silid, hinalikan ni Stauffenberg ang kanyang mga anak habang natutulog. Kinausap niya si Nina. Kapag hindi ako magtagumpay sa misyong ito, hahanapin nila kayong lahat. Kailangan niyong lumayo. Bakas sa mukha ni Nina ang lungkot, pero alam niya na walang ibang gusto ang kanyang asawa kundi mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak at ang kanyang mahal na bayan. Habang sila ay paalis, hindi mapigilan ni Nina ang lungkot at niyakap muli ang kanyang asawa. July 15, 1944, handa na ang bomba para sa kanilang misyon. Ito na ang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanilang plano. Sa isang pagpupulong, nagsalita si General Ludwig Beck at ipinaliwanag ang kanilang gagawin. May itinakdang pulong militar si Hitler ngayong araw sa ganap na alauna ng hapon. Sasama si Stauffenberg sa pulong na ito at doon niya ilalagay ang bomba. Pagkatapos ng pagsabog, puputulin natin agad ang lahat ng komunikasyon. Kung tatanggi si Fromm na sumama sa atin, si Olbricht ang hahawak sa Reserve Army at sisimulan niya ang Valkyrie. Ipapaalam agad sa lahat ng district commander na sinusubukan ng SS na agawin ang kapangyarihan. Aarestuhin ng Reserve Army ang lahat ng SS, Gestapo at mga opisyal ng Nazi. Sa oras na iyon, babalik si Stauffenberg sa Berlin para pamunuan ang Reserve Army. Kami ni Witzleben ang magiging commander ng Armed Forces at Head of State. Kapag ligtas na ang Berlin, magsasalita si Dr. Goerdeler sa bansa bilang bagong Chancellor. Pagkatapos, sa tulong ng Diyos, makikipagkasundo tayo sa mga allies at ililigtas ang Europa mula sa lubos na pagkawasak. Mga Ginoo, ito ang pinakamahalagang araw ng inyong buhay. Mabuhay ang banal na Germany. Sa Rastenburg, East Prussia, dumating si Stauffenberg sakay ng eroplano at agad na pumunta sa Wolf's Lair, ang sikreto at ligtas na taguan ni Hitler. Dumaan sila sa matinding seguridad na puno ng mga nagbabantay na sundalo. Alam ni Stauffenberg na bilang Chief of Staff at miyembro ng Council, walang magtatangkang tingnan ang dala niya. Samantala, nagpadala na ng utos si General Olbricht kay Major Otto Ernst Riemer para ihanda na ang Reserve Army. Bit-bit ang bag na may lamang bomba, pumasok si Stauffenberg kasama ang kanyang adjutant sa silid ng pagpupulong. Nakita niya roon si General Fromm at iba pang matataas na opisyal, ngunit wala si Himmler. Pumasok si Hitler at sinimulan ang pulong. Inilagay ni Stauffenberg ang bag sa ilalim ng mesa at saglit na lumabas para tumawag upang ipaalam na wala doon si Himmler. Sinagot ni Mertz ang tawag at ibinalita ito sa grupo. Sa sandaling katahimikan, sumagot si Dr. Goerdeler. Hindi, huwag ituloy ang plano. Nagalit si Stauffenberg sa sagot at tinanong si Mertz, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ito na ang pagkakataon. Ituloy natin ang plano, sabi ni Mertz. Agad na bumalik si Stauffenberg sa silid, ngunit hindi inaasahang umalis na si Hitler kasama ang mga tauhan niya. Agad niyang hinanap ang bag, ngunit wala na ito sa pinaglagyan niya. Sa isang kabadong sitwasyon, napatingin sa kanila si Fromm at sarkastikong nagtanong, ano bang hinahanap ninyo? Mahalaga ba iyon? Mabuti na lamang at lumapit ang isang sundalo na nakapulot nito at ibinalik ang bag sa kanya. Isa na namang malaking palpak na pagkakataon. Samantala, pinabalik nila ang Reserve Army at pinalabas na isa lang itong military drill. Laking galit ni Fromm dahil sa walang pahintulot na pag-activate ng Reserve Army.
Pilit ipinaliwanag ni Olbrecht na isa lamang itong pagsasanay, ngunit nakita ni Fromm ang kasinungalingan at mariing binalaan sina Olbrecht at Stauffenberg na sila'y aarestuhin kung mangyayari pa ito muli. Napilitan si Olbrecht na sumaludo at magsabi ng Heil Hitler, ngunit nanatiling tahimik si Stauffenberg at tumalikod na may matigas na paninindigan. Hindi kita narinig, Stauffenberg, sigaw ni Fromm. Saglit na tumigil si Stauffenberg. Tumalikod siya ng may matinding galit at sinabing, Heil Hitler! sabay ipinakita ang kanyang naputol na kamay. Naging mainit ang diskusyon ng grupo tungkol sa kanilang pumalyang plano. Walang saysay kung papatayin natin si Hitler nang hindi kasama si Himmler. Kapag nawala si Hitler, mas masahol pa rin ang papalit, sabi ni Goerdeler. Sumagot agad si Stauffenberg. Walang kinalaman si Himmler sa pagkabigo ng plano natin. Ang tunay na dahilan ay dahil isa itong military operation na pinamumunuan ng politiko. Dinedelay mo ang plano dahil hindi mo kayang patayin si Hitler. Galit na tumayo si Goerdeler at iminungkahi na tanggalin si Stauffenberg sa grupo. Ngunit sumagot si Beck na nabalitaan niyang naglabas si Himmler ng warrant of arrest laban kay Goerdeler. Pinayuhan niya itong umalis agad ng bansa habang hinihintay na matapos ang kanilang plano. Pagkaalis ni Goerdeler, nagkasundo ang grupo na kay Stauffenberg na manggagaling ang lahat ng desisyon. July 20, 1944. Nagkaroon ulit ng pagpupulong si Hitler sa Wolf's Lair. Matagal itong pinaghandaan ni Stauffenberg at wala nang makakapigil pa sa kanya. Pagdating niya sa lugar, agad siyang naghahanap ng silid upang magbihis at doon niya inihanda at inactivate ang bomba. Puno siya ng tensyon nang biglang may sundalong nagtangkang pumasok. Pinapamadali nito si Stauffenberg dahil mas maagang magsisimula ang pulong. Mabuti na lang at mabilis itong napigilan ng kanyang adjutant. Nang papunta na siya sa bunker, napansin niyang inilipat pala ang lugar ng pulong. Bakit tayo lumipat? Tanong niya. Masyadong mainit ngayon sa bunker, kaya sa conference hut gagawin ang pagpupulong. Lalong tumindi ang kaba ni Stauffenberg nang mapansin niyang bukas ang mga bintana ng silid. Ngunit alam niyang wala na itong atrasan. Pumasok siya sa silid at inilagay ang bag na may bomba malapit kay Hitler. Habang pinag-uusapan nila ang plano sa digmaan, hinihintay ni Stauffenberg ang tawag mula sa kanyang kasamahan. Ito ang magiging dahilan para mabilis siyang makalabas ng silid. Maya-maya, nilapitan siya ng isang sundalo at sinabing may tawag siya sa telepono. Agad siyang lumabas para sagutin ito. Samantala, napansin ni Brandt ang bag na natumba sa sahig, kaya inilipat niya ito sa ibang lugar. Pagkatapos sagutin ni Stauffenberg ang telepono, mabilis siyang umalis sa lugar. Habang naglalakad siya papunta sa sasakyan, biglang dumagundong ang isang malaking pagsabog. Nagkagulo ang lahat. Agad sumakay si Stauffenberg sa sasakyan at inutusan ang kanyang driver na umalis na agad. Sa kabilang panig, natanggap ni Merz ang tawag tungkol sa pagsabog sa Wolf's Lair, ngunit hindi kumpirmado kung ano ang nangyari kay Hitler. Agad nilang pinutol ang lahat ng linya ng komunikasyon mula sa lugar. Mabilis na iminungkahi ni Merz kay Olbrecht na ihanda na ang Reserve Army para ma-activate ang Valkyrie, ngunit nag-alinlangan si Olbrecht. Gusto muna niyang makasigurado na patay nga si Hitler. Ngunit habang naghihintay sila, lalong nasasayang ang mahalagang oras. Hindi na nakatiis si Merz. Nagpanggap siyang si Olbrecht at gumawa ng sulat upang ihanda na ang Reserve Army. Makalipas ang 3 oras, lumapag ang eroplano ni Stauffenberg at agad niyang tinawagan si Olbrecht. 3 hours over. What the hell have you been doing? Galit na galit si Stauffenberg nang malaman niyang wala pang ginagawa ang mga kasamahan niya. Nanginginig si Olbrecht nang kumpirmahin ni Stauffenberg na patay na si Hitler. Agad niyang ipinagbigay alam ito sa kanilang mga kasamahan at sinimulan ang operasyon. Kinuha ni Olbrecht ang telepono at nagbigay ng utos sa lahat ng hukbo. Ito si General Olbrecht, tumatawag sa ngalan ni General Fromm, Commander ng Reserve Army. Patay na si Führer Adolf Hitler. Sinusubukan ng isang radikal na grupo sa SS na agawin ang kapangyarihan ng gobyerno. Simulan na ang Operation Valkyrie. Pinuntahan nila ang opisina ni General Fromm upang ibalita ang pagkamatay ni Hitler. Ngunit hindi naniwala si Fromm. Dumating si Stauffenberg at mariing sinabi, "Ako mismo ang naglagay ng bomba. Nakita ko mismo ang pagsabog." Patay na si Hitler, pero matigas pa rin si Fromm at ayaw maniwala. Dahil dito, dinakip nila si General Fromm at kinuha ang kontrol ng Reserve Army. Nang matanggap ng Reserve Army ang balitang patay na si Hitler, agad nilang sinimulang kontrolin ang buong Berlin. Sa isang maliit na silid, nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni Stauffenberg. Dito nagbigay siya ng madamdaming talumpati.
Nagpasalamat siya sa suporta ng lahat at nagbigay ng bagong pag-asa, isang bagong gobyerno para sa Germany. Habang abala ang Reserve Army sa pag-aresto sa mga miyembro ng SS at opisyal ng Nazi, hinihimok naman ni Stauffenberg ang iba't ibang distrito na sumali sa kanilang kilusan. Unti-unti nilang nasasakop ang buong Berlin. Ngunit sa kasamaang palad, nakatanggap ang communication room ng magkasalungat na utos. Isa mula sa War Ministry na nagsasabing arestuhin si Minister Goebbels at isa mula sa Wolf's Lair na nagsasabing arestuhin si Stauffenberg. Dito nagsimulang magduda si Major Reimer, ang pinuno ng Reserve Army. Alam niyang kudeta ang nangyayari, ngunit hindi niya alam kung kaninong panig siya dapat sumuporta. Pinuntahan niya agad si Goebbels na hawak ang telepono. "Tunay ka bang nationalista, Major?" tanong ni Goebbels. "Yes, sir," sagot ni Reimer. Iniabot ni Goebbels ang telepono kay Reimer. "Kilala mo ba ang boses ko?" tanong mula sa kabilang linya. Nanigas ang katawan ni Reimer nang marinig ang boses ni Hitler. "Gusto kong hulihin mo ang mga traidor. Hulihin mo sila ng buhay." Agad na sinunod ni Reimer ang utos. Doon niya napagtanto na sila pala ang ginamit para maglunsad ng kudeta. Nagsimula nang bumaligtad ang sitwasyon laban kina Stauffenberg. Kumalat na ang balitang buhay pa si Hitler. Nawalan na sila ng suporta at nagsimulang maglunsad ng counter-coup ang mga tauhan ni Goebbels at Himmler. Unti-unting nagsialisan ang mga taga-suporta ni Stauffenberg. Sinubukan nilang tumakas ngunit nagkaroon ng palitan ng putok. Natamaan si Stauffenberg sa kamay at kasabay nito dumating si Major Reimer upang hulihin sila. Pumasok si General Fromm at agad silang hinatulan ng kamatayan. Ipinaalala ni Reimer na utos ni Hitler na hulihin sila ng buhay. Ngunit galit na sumagot si Fromm at itinuloy pa rin ang hatol. "Kung may huling mensahe kayo sa inyong mga pamilya, sabihin niyo na ngayon," sabi ni Fromm. "Kaya mo kami ipinapapatay dahil alam mong kasali ka rin sa plano namin. Alam mong may plano pero wala kang ginawa. Kasama ka namin dito, walang makakaligtas," sabi ni Stauffenberg. "Wala akong kinalaman sa pinagsasasabi ninyo," sagot ni Fromm. Humingi ng baril si Beck. Nagulat ang lahat. Ngunit pinayagan ito ni Fromm at inilapag niya ang baril sa mesa. Nagpakamatay si Beck sa harap mismo ng kanyang mga kasamahan. Sa labas ng War Ministry, isa-isa silang hinatulan ng kamatayan. Sa huling sandali bago barilin, sumigaw si Stauffenberg, "Mabuhay ang banal na Germany!" Dito nagtapos ang kanilang himagsikan. Hindi nagtagumpay ang pag-aalsa ni Stauffenberg, ngunit ipinakita nila sa mundo na hindi lahat ng Aleman ay sumuporta kay Hitler. Ang kanilang sakripisyo ay naging simbolo ng pag-asa sa Alemanya. 9 na buwan matapos nito, nagpakamatay din si Hitler. Bagamat nabigo sila, naging inspirasyon ang kanilang katapangan sa buong mundo. Patunay na may mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa kalayaan, katarungan at dangal. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.